Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Bayan, magsiyawid na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Salamat tayo sa lahat ng biyayang tinatanggap natin araw-araw. Sama natin sa ating mga panalangin yung mga tao na lumalapit sa atin, humihingi ng dasal para kagalingan sa kanilang karamdaman. Pag tayo maging marapat, tumahimik tayo sa maglit, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
at Sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawanin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad na iyong utos, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tishbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Kakanin siya ng mga aso na nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan, ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid, ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway.
Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ibigin mo yung kaibigan, kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang iyong kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti, at pinapapatak niyang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa ito? Ginagawa rin iyon ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa ating mga kapanalig. Ang aking pong parokya, ang parokya ng mga Labiren ng Santo Rosario sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, ang tahanan ni Apo Sayong, ang ina ng San Ildefonso, ay laging nakikinig sa Radyo Veritas. Mga kapanalig, ngayong araw na ito, maganda ang binibigay sa ating kwento. Pagnilayan natin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kapag pinagnilayan po natin mga kapanalig ang pag-ibig ng Diyos, lahat po tayo makakarelate. Dahil araw-araw, mahal tayo ng Diyos. Amen. Ngayon, binibigay sa atin ang tatlong katangian ng Diyos batay sa ating mga kwento, pagnilayan natin. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumitigil. Hindi humihinto hanggat ang isang taong makasalanan ay hindi nagbabago. Yan yung pinakita sa ating diwa sa ating first reading. Nakita natin ang kwento ni Acab at ng kanyang asawang si Jezebel. Ano bang kasalanan ng ginawa ng mag-asawang ito? Tatandaan ba ninyo? Ito kasi yung mga kwento natin ng mga nakaraang araw. Ano ba kasalanan ni Acab? Ano ba kasalanan ni Jezebel? Dahil po sa lupa. Imagine niyo, nagustuhan ni Haring Acab yung lupa ni Nabat. Hindi naman pinagbibili. Kaya ano ginawa ng mag-asawa? Naging sakim. Dahil sa kasakiman,
pinaratangan, gumawa ng mga kwentong walang katotohanan. Pero hindi doon natapos ang kwento. Kahit na nakuha yung lupa ni Nabat, kahit na namatay si Nabat, God did not stop. Nagpatuloy siya para si Acab at si Jezebel ay magbago. And in the end, alam natin yung kwento. Yung kwento, nagbago si Acab. Tandaan natin mga kapanalig, ang pag-ibig ng Diyos hindi humihinto. Ang pag-ibig ng Diyos hindi titigil hanggat hindi nagbabago ang isang makasalanan. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay nagtatama, nagtutuwid. Kaya nga sa ating unang pagbasa, muli nating balikan, nung magkamali si Acab, si Jezebel, hindi dun huminto ang Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Pinadala niya si Elias. Para paalalahanan yung mag-asawa, mali yung ginawa nyo. Mali na kunin ninyo yung lupa ng may lupa na humantong sa kamatayan ni Naab. Ni Nabat. Yeah. Kaya nga nagpadala si Yahweh, ang Diyos, pinadala niya si Elias para nang sa ganon, ituwid ang pagkakamali ng mag-asawa. And in the end, nakita rin natin kung papaano pinakita na mag-asawang ito yung kanyang pagbabago. Nang marinig ni Acab yung salita ng Diyos, ano ginawa niya? Maganda yung ginawa niya eh. Nalaman niya na siya'y nagkamali, nalaman niya na hindi tama yung kanyang ginawa, kaya bilang pagbabalik loob niya, nag-ayuno, nagluksa, nagsuot ng sako. Mula sa pagiging makasalanan, itinuwid ng Diyos at ngayon nagbabalik loob. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtutuwid sa makasalanan. At yung pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. Kaya nga si Acab, mula sa pagiging makasalanan, narinig ang salita ng Diyos, nagbago at tumanggap ng maraming pagpapala sa Diyos. Mga kapanalig, ano ngayon ang tinuturo sa atin tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Una, mga kapanalig, kapag nagkamali ang asawa mo, ang anak mo, ang kapitbahay mo, sino pa ba nagkamali? Biyanan, sino pa ba? Yung kaibigan mo. Kapag nagkamali, ano sabi sa atin? Huwag mong tigilan. Huwag mong tigilan hanggat hindi nagbabago, sapagkat ikaw ay hindi sinukuan ng Diyos. Tandaan natin, kahit na ang sobrang makasalanan ay marunong pa ring magbago. Huwag mong susukuan yung asawa mo nagkamali. Huwag mong susukuan yung anak mong nagkamali. Huwag mong susukuan yung biyanan mo. Huwag mong susukuan yung kapitbahay mo. Diba? Baka dahil sa'yo, unti-unti magbago ang ugali ng mahal mo sa buhay. Pangalawa, paano natin tutularan ang pag-ibig ng Diyos? Ituwid ang tama. Hindi kinukonsinte ang kasalanan. Hindi tayo tumatahimik kapag may ginawang kasalanan. Hindi ba ang Diyos hindi naman tumahimik? Tinama niya si Acab. Ganon din tayo, mga kapanalig. Pinapaalala sa atin, kung sakaling paulit-ulit, mga kapanalig, paulit-ulit mong pinapaalalahanan yung asawa mo, yung anak mo, yung biyanan, yung kapitbahay, pero paulit-ulit pa rin na ginagawa ang kasalanan, ang mali, mga kapanalig, tandaan mo,
Hindi naman ikaw ang nagpapabago sa tao. Ang nagpapabago sa tao, walang iba kundi ang Diyos. Mga kapanalig, nandyan ka para paalalahanan siya. Baka nakakalimutan niya na yung tama. At kung sakali man sa maraming beses mong paalala, hindi pa rin nagbabago, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Tandaan mo, hindi ikaw ang nagpapabago sa Kanya, kundi ang Diyos ang babago sa Kanya. In the end, paano tayo tutulad sa pag-ibig ng Diyos? Magpatawad. Ang Diyos, pinatawad niya si Acab. Si Acab tumanggap ng maraming blessing. Wala pong nagsasabi, mga kapanalig, na madaling magpatawad. Lalo na yung naglagay sa iyo sa kapamakan, lalo na yung nagbigay sa iyo ng mga kwentong walang katotohanan. Yung mga nasaktan ka dahil sa mga paninira, wala pong nagsasabi na madaling magpatawad. Pero pinapaalala sa atin, huwag kang hihiwalay sa Diyos. Kapag humiwalay ka sa Diyos, hindi natin makakaya. Ngayon, mga kapanalig, binibigay sa atin ang kahulugan ng pag-ibig. Ang ganda ng pinapaalala sa atin. Marami bang umuusig sa iyo? Marami bang nananakit sa iyo? Pinapaalala sa atin, magpatuloy ka. Patuloy mo silang ipagdarasal. Patuloy kang gumawa ng mabuti. Huwag hihinto. At kung sakaling ginawa mo na lahat, tandaan mo, hindi ikaw ang nagpapabago sa kanila. Nandyan ka lang, kapanalig, para araw-araw maalala nila ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Panalangin ng bayan, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayo makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ating kaaway. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming puso. Basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain, kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalbangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal pakikinabang, ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahihintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa ikapagbabatawan ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin sa iyo, tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo, paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng puso ni Maria, ng mga apostol, ng mga banal, na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na turo at aral ni Jesus, payag natin ang kanyang panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
puso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapaamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Hindi tayo iiwan sa ating krus, sa ating problema, sa ating karamdaman. Mapalad ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig na iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o spiritual. Ipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay, pagalingin ayon sa banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, tinataas namin ang lahat ng mga may sakit. Ang mga dumaranas ng kanser, matinding karamdaman, sakit sa puso, mataas sa presyon, diabetes, at ibang sakit sa dugo, sakit sa bato, atay, arthritis, rayuma, at pananakit ng katawan. Karamdaman sa baga tulad ng hika, pneumonia, trangkaso, lagnat at ibang impeksyon. Mental health condition tulad ng depression, anxiety, at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga, balat, paralisado, at may kapansanan. Ipuin mo po sila, O Diyos, pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa, at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot, at ibang paraan bilang daluyan na iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo sila ng lakas upang kayanin anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Nawa, huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal. Sa lahat ng mga may bigat na dinadala, paalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban.
Tulungan mo rin kaming maging instrumento na iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pahan natin ang Panginoon. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba